Magandang araw sa iyo, Mayor Junjun Tria. Ito po tungkol po dito sa proteksyon na binibigay nyo sa ating mga magsasaka, partikular dito sa magsasaka ng sibuyas dito sa bayan po ng Magsaysay. Marami po kasi kaming narinig na kinakailangan may mga business permit, may kasunduan, may zoning regulation, may transportation. Doon sa ipinaliwanag nyo sa inyong pagpupulong. Ano po ba ito, Mayor? Sa pangangalaga natin para maproteksyonan, kasi base sa karanasan ng mga magsasaka ng sibuyas sa panahon ng bilihan, sa panahon ng harvest season, may mga namimili na buyers o ahente na pag naiangat at nakuha yung sibuyas ng mga magsasaka, hindi agad nababayaran. Ang pangako ay pagbalik, tsaka mababayaran. So, nakuha ang sibuyas, wala nang bumabalik at hindi na rin nakukuha ng magsasaka yung bayad nila sa sibuyas. Maraming karanasan na ganyan, na hanggang sa ngayon hindi na nakakapaningil yung mga magsasaka. So, Dito sa bayan dito sa bayan ng Magsaysay. Isa sa pamamaraan ng pamahalaang lokal ay lahat ng pumapasok na buyers maging ahente ay kinakailangang magkaroon sila ng registration sa ating munisipyo. Kinakailangan ang buyer ay mayroong permit sa munisipyo. At the same time, yung kanilang mga agent. Sa isang buyer, kung ilan yung agent nila, dapat ay nakarehistro rin sa ating pamahalaang lokal. Kukuha sila ng mga ID para ang ating mga farmer ay makikita sila na nakarehistro sila sa ating pamahalaang lokal. Ang isang kagandahan dito ay kilala natin, matutukoy natin kung sino yung bumili sa magsasaka ng kanilang produkto, sino yung buyer, at madali nating matulungan yung mga magsasaka kung sakaling dumating man na sila ay hindi mabayaran. Madali nating matukoy kung sino yung kumuha ng sibuyas. Ang kagandahan lamang dito ay aware na yung ating mga kababayan, yung ating mga manananim ng sibuyas. Kaya marami kaming nababalitaan na pagdating sa isang barangay, iniinforma kaagad kami, meron pong namimili rito na wala pong ID yung ahente, hindi ganoon. At saka meron pang kwento na hindi sila makakuha ng sibuyas kasi wala silang ID na nanggaling sa pamahalang lokal, hindi sila nakarehistro. So yun ang isang kagandahan. At nitong nakaraang bilihan, magmula nung inumpisahan natin yan, ay maganda naman ang naging resulta. At meron mang mga cases na ganyan, ang mga naging kaso laman nitong nakaraang mga bilihan ay tinawaran na nung isang ahente o nung buyer yung sibuyas, nagkasundo na sila sa presyo. Pag may dumating naman na isang buyer, nasusulot. Iyon yung nitong nakaraan, ito naman ang mga naging problema. May mga cases na ganyan na hinarap doon minsan sa barangay at minsan sa ating police station. Paano nalalaman yun, yung sulutan na yun kung talagang, di ba dapat yung pagka Oo, kasi siyempre, hindi mo naman masisisi yung mga magsasaka kasi nga naman naghahabol yan ng mataas na presyo. Kaya pagka halimbawa kukunin mo yung aking sibuyas ng 60, may dumating na biling ko yan 65. Doon ako sa 65 kahit na nakapag-advance na halimbawa, nakapag-advance ng 100,000 or 50,000 pesos. Babalik ko yung 50,000 pesos mo. O kaya yung halaga ng 50,000 pesos mo, yun na lang yung patitimbangan ko sa iyo. Yun yung mga experience. Hindi natin masisisi yung ating mga magsasaka dahil siyempre naghahanap ng mas mataas na halaga doon sa kanilang mga produce. Pero meron po kayong nakalagay dito na kasunduan sa pagitan ng farmers at buyer. Saan po ito na-implement? Ayan, meron. Meron kasi yung pinapipirmahan kasama ang barangay para yun yung maiwasan yung ganon. Yung mga ganong usapan. Kaya siguro nagkakasundutan. Walang kasunduan. Wala. Kasi walang habol. Yeah, walang habol. Okay. Yun naman ay protection sa buyer. Pero meron ako nakita po dito. Protection din sa transportation pa yung pagka-transport at yung parking. Bakit po? Bakit kailangan ito? Alin? Yung mga pag-parking, yung permit to transport,
ito pong nakalagay din sa transportation ninyo. Dapat meron din parang transportation fee or parking fee. Ang sinisingil namin diyan, yung halimbawa ay merong kang anong tawag dito, yung storage facility mo na hindi yung temporary, yung buying station mo. Buying station. Halimbawa ay pinupuntahan yan at pinupuntahan ng Treasurer's Office yan at sinisingil din. Kasama na yan dyan, yung sinasabi mong nasa parking. Kasi zoning ang yan. Bakit? Madelikado ba yung tuboy na sibuyas? Ay sa ngayon kasi ay merong nakakatanggap kami ng mga reklamo sa ating mga kababayan na dito sa loob ng poblasyon ay maingay kasi nga magdamag ay nagsasalandra, yung alikabok no galing sa sibuyas at siyempre yung ang mga tauhan mo diyan hindi lamang iisa, marami yan no na nagsasalandra kaya makakarinig ka ng ingay sa 10 oras ng gabi. Kaya yung ibang mga kababayan natin nagrereklamo na kung po pwede sana alisin dito sa loob ng residential area yung mga warehouse yung mga temporary buying stations ng mga buyer. Kumusta naman po ngayon? Nagmeeting ang mga buyers no at sila naman ay nakiusap kasi harvest season na, nag-uumpisa na tayo kung ngayon pa naman daw sila hahanap ng pwesto ay mahuhuli na sila. Kaya nakikiusap sila na pagbigyan pa sila ngayong isang taon na ito. Ayun. So sa ngayon po, kumusta po ang kalakalan po ng sibuyas dito sa Magsaysay? Sa ngayon ay meron na yata rin nag-uumpisa na ang pag-aani at meron pa rin namang nagpapatanim, no, yung mga nahuhuli. So, paumpisa na. Hopefully, sana naman ay gumanda talaga ang presyo. Sa ngayon, ang balita namin ay nag-uumpisa ng 40 pesos. 40 pesos. Sa inyo ba, yung inyong tanggapan ba, meron din kayong mga ayudang ibinigay like fertilizer, binhi sa mga magsasaka before na sa taniman para suporta sa mga magsasaka? Tayo po, ang pamahalang lokal ay meron na pong sariling programa. No? Inilagay na po natin yan sa regular nating programa para sa pansakahan. At ang ating bayan ng Magsaysay ay isa sa pinakamalaking mag-produce ng sibuyas. Kaya inisip namin na makapagbalik naman sa ating mga magsasaka ng tulong, no, ng mga interventions na posible. Una, ang pinagsikapan po natin ay makapagbigay ng tulong na binhi sa mga magsasaka. At meron po tayo diyang scheme, depende sa laki ng tinatan ng area, at saka yung maliit po ay makakatanggap ng 1 lata, at yung pong iba ay 2. Ganyan. Kaya yun po, regular na po nating programa yan. Ilang taon na po nating ginagawa na makapagbigay ng sibuyas sa ating pong mga magsasaka. Balita ko kayo ay talagang aktibo na yung inyong mga magsasaka dito ay maging miyembro o magkaroon na maisiguro yung kanilang mga pananim dito sa Philippine Crop Insurance. Oo. Balita ko po yun. Oo, pinagsisikapan natin yung kampanya natin ng pagsisiguro ng kanilang mga pananim sa PCIC. Ay talagang kasama po. Sinasama po namin sa aming serbisyo caravan do sa Asin. Kasama po yan, services ng Agriculture Office para do sa pagre-rehistro doon sa PCIC. So, nasa inyo po ang pagkakataon na mayor din yun, no? Sa iyong mga constituent, yung tungkol po dito na nais nyo pang ipahayag at mensahe sa mga magsasaka natin. Oo, nung nakaraang taon ay inumpisahan natin yung kauna-unahan nating Harvest Festival ng ating sibuyas. Kasi nga gumanda ang ani at maraming mga magsasaka na natuwa at guminhawa, nakabayad sa utang, natubos yung mga naisanlan lupa, yung iba ay nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng mga sasakyan, motorsiklo, at ang iba pa ng mga naipundar, no? Nagkaroon tayo ng pasasalamat. Idinaos natin yung kauna-unahang Harvest Festival natin, yung Onion Harvest Festival. At sana ay plano namin maisagawa ito taon-taon na, maging regular, kasama sa pasasalamat natin sa Diyos na tayo pa ay biyayaan
ng mga ibinibigay niya sa atin ay maibalik naman natin sa kanya ng papuri. No? At patuloy nawa na ang bayan po ng Magsaysay at buong lalawigan ng Occidental Mindoro ay makaranas ng magandang ani at magandang presyo lalo na po sa sibuyas. So, kaya sa mga kababayan ko po, sa mga magsasaka, sa buong mamamayan po ng bayan ng Magsaysay ay nandiriyan po ang ating pamahalang lokal na sincero sa paghahatid po ng mga programa at serbisyong pansakahan maging sa pangisdaan. At makaasa po kayo na kung ano po yung ating nasimulan, ay yung po yung ating pong ipagpapatuloy at kami po sa tanggapan ng agrikultura ay nag-iisip pa kung paano pang mas mapapalawig at mas mapapaganda pa ang mga programa at serbisyo para po sa mamamayan at sa bayan po ng Magsaysay. So, maraming salamat po.